Sa mga balita naman po sa labas ng bansa, tuluyan ng napasakamay ng Israeli forces ang Rafah crossing sa Gaza. Base nga yan sa ibinigay na impormasyon ng Israeli Defense Forces. Simula kagabi halos bakura na ng Israeli Forces ang 14 na kilometrong Philadelphia Corridor na kumukonekta sa Rafah. Ayon sa ulat, nagsisilbing buffer zone at itinuturing na importanteng daanan ito sa pagitan ng Gaza at ng Egypt. Hakbang daw yan ng Israel upang maiwasan ang patuloy na pagpuslit ng armas at pampasabog ng Hamas mula sa Egypt at maiwasan ang pagtakas sa mga Palestinong biktima ng digmaan. Inaasahan namang maglalabas ng pahayag ang Israel anumang oras ngayon. Dagok sa maraming Palestino ang ginagawang pagsasara ng Israeli forces sa Rafah crossing. Dahil nga dyan, posibleng hindi makapasok ang mga medical supplies at ayuda mula sa iba't ibang bansa at organisasyon. Ayon sa iba't ibang grupo, ang tuluyang pagsasara ng dalawang main crossing sa Rafah at Kerem Shalom ay pagpatay sa maraming Palestinong nangangailangan ng atensyong medikal. Sa huling taya, umabot na sa higit 14,700 Palestinong patay sa digmaan ng Hamas at ng Israeli forces. Hindi naman bababa sa 4 na barko ng Chinese Coast Guard ang pumasok sa teritoryong sakop ng Taiwan. Ayon sa Taiwanese Coast Guard, bandang alas 3:30 ng hapon itong Martes nang pumasok ito sa mga isla ng Krimen o Kinmen. Agad na sinita ng Taiwanese authorities ang agresibong aksyon nito. Nangyari yan 2 linggo bago ang inaugurasyon ni Taiwanese President-elect Lai Ching-te. Kabilang si Lai at outgoing Taiwanese President Tsai Ing-wen sa mga nagsusulong na tutulan ng hakbang ng China kaugnay sa reunification nito sa kanilang bansa. Isa naman ang kumpirmadong patay sa pananalasa ng buhawi sa Oklahoma sa Amerika. Sa drone footage, kitang lawak ng pinsala ng naturang buhawi. Aabot sa 40 kabahayan ang nasira habang isang natural gas site ang nawasak. Wala pa ring supply ng kuryente ang nasa 16,000 residente sa apektadong US state. Puspusan naman ang search and rescue operations matapos gumuho ang gusali sa George, South Africa. Umabot naman sa 7 patay habang umakyat na sa 51 ang bilang ng mga na-trap sa estruktura. Nangyari yan sa gitna ng konstruksyon sa lugar. Inaalam pa ng mga otoridad ang pinagmulan ng trahedya. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.